This is the third of the series and I hope na hindi nyo ito mamimiss. Ha? Mahalaga kasi sa aking pag-observe ngayong kapanahunan, mahalaga po kasi nabalik-balikan natin ang mga bagay na masyadong mahalaga. At isa sa mahalaga dito ay ang tinatawag na pagsamba. Ang isa sa mga dahilan, mga kapatid, dahil sa paglipas ng panahon, ang mga salita na ganyan, pagsasamba, ay parang naging bukang bibig ng tao, pero hindi na inaalam at walang interest na malaman ang tunay na kahulugan yan sa pagpapakahulugan ng salita ng Diyos. So, maaring sa ganong bagay, nahulog ang mga mananampalataya sa tinatawag forma ng pagsasamba. Form of godliness, but denying the power thereof. At isa nga po ito sa characteristics ng panahon ngayon. So, ang isa sa solusyon niyan is balikan po natin, alamin po natin mula sa salita ng Panginoon, itong tinatawag acceptable worship. Itong expression of acceptable worship. Tandaan po ninyo yan, expression yan, meaning palabas yan. So, ang palabas, dapat na may nangyari muna sa loob. Kahit na sa principle ng tinatawag mga machines, may input, may output. Ito, output po ito. Ang input, yun ang experience po natin. Ang isang panahon, ang ating spiritual na pagkatao ay nakakilala sa tunay at buhay na Diyos. Pag sinabi ko nakakilala, meaning napakinggan mo ang Ebanghelyo at sa pamamagitan noon, nakita mo ang iyong sarili na ikaw ay makasalanan, nakita mo ang kabig-habighaning kagandahan ng Panginoon na minahal ka, minahal ako kahit hindi tayo karapat-dapat na mahalin at nabihag pong ating puso at tayo lumapit sa Kanya ng buong pagsisisi at doon nga nangyari ang tinatawag salvation, kaligtasan. Kung ano man ang mga ginamit na mga pananalita doon, tanggapin mo sa puso o ano, pero talagang ang tiyakin mo na may nangyari sa loob. Kung may nangyari po sa loob, meaning na-experience mo nga ang tinatawag kapanganakang muli at doon nagpapatuloy yon na makilala mo ang Panginoon, na ma-experience mo siya sa pang-araw-araw na buhay at ang tawag diyan, worship. An inner experience of being satisfied in God in all circumstances of life. Sa anumang circumstance ng buhay, mayroon ka ng kakuntintuhan sa kaloob-loobin ng iyong puso na sapat na sa iyo ang Panginoon kahit na mawala ang anumang bagay. And that is an inner experience, that is worship. Ngayon, kung ito po ay nangyayari sa atin sa araw-araw, then natural po na mag-overflow ito. Ang ibig sabihin, lalabas po ang tinatawag expressions of worship. Bakit nilagyan ko ng salitang acceptable? Dahil sa ating kapanahunan ngayon, parang na-emphasize yung forma, parang binaliktad na yung only doers of the word but hearers also. Wala na ng hearing of the word, kulang na ng pagnamnam sa sustansya na mula sa salita ng Panginoon, pero nandoon yung acts of service, mga paglingkod. Kahit na mga artista na ang buhay ay wala talagang makikita mo, dala-dalawang asawa, tatlong asawa, pero mayroong ganyang mga ginagawa na parang tinatawag acts of worship. Okay? Pero iba po yan, mga kapatid. Hindi po yun acceptable sa harapan ng Panginoon. So pag-aralan po natin ito. We start reading Romans 12:1. Sige po, basahin po natin. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Nagtaka po ako, bakit i-translate ito ng King James Version na service o reasonable service. Sapagkat kung titingnan mo yan sa ibang mga translations, halimbawa sa Tagalog, tingnan natin sa Tagalog, sabi dito, kaya nga, mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos,
na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Yan po ang tama na translation, katampatang pagsamba. Kasi kung tingnan mo yan sa original na salita, ang salita niyan ay salitang latreo. It's a noun form, latreo, na galing kung sa verb form, latria. Sa Philippians chapter 3 verse 3, ang salita na latria ay translate ng King James Version na worship. So nagtataka ako, bakit dito na parehas lang naman na salita, bakit translate nila na service? I just don't know. Now, alam naman natin ang nag-translate ng King James. Pero, tandaan po ninyo mga kapatid, ang gusto kasi gawin ni Satanas sa buhay natin na ma-divert tayo sa focus natin sa Panginoon. At ma-divert din tayo sa kung saan tayo kukuha ng source, ng kalakasan, ng karunungan, ng kapangyarihan para magawa natin ang mga utos ng Panginoon sa atin. So, ang gusto ni Satanas, pwede natin gawin ang mga commands, pero hindi sa kalakasan ng Panginoon, kundi sa kalakasan natin, for self-glory. And maybe, ganun ang gustong mangyari dahil ang word na service ay nagpapaintindi ng outward expression. Outward expression. Subalit ito, hindi dapat sana translate na service. Dapat translate ito sa salitang worship. Dahil ang worship nga, may dalawang component, yung nangyari sa loob, na natural lalabas, at ito nga po ang tinatawag expressions of worship. Now, kung titignan nyo ang mga sulat sa Bible, epistles, Romans, Corinthians, Ephesians, Galatians, Ephesians, and so on, lahat po yan mayroong tinatawag balance. May balance po yan. Mayroon munang pagtuturo ng dapat paniwalaan. And then, pakatapos niyan, mayroong pagtuturo na kung paano ipamumuhay yung pinaniwalaan mo na mula sa salita ng Panginoon. So, there is that doctrinal part and there is that practical part. Okay? Sa Book of Romans, ito ang simula ng tinatawag practical part. At dito, makikita nyo from Romans chapter 12 hanggang 16, that's a call for action. Panawagan para ang mga nakuha natin na doctrinal substance from the Word of God ay isa pamumuhay po natin. Okay? Pero sa paggawa natin yan, sa paggawa natin ng bagay na yan, hindi po tayo allowed ng Panginoon na gamitin ang sarili nating kalakasan, sarili nating kaalaman, kundi ang gagamitin pa rin natin ay ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu para ito maging acceptable sa harapan ng Panginoon. Yan pang direksyon ng mensahe po na ito. Tulungan po tayo ng Panginoon. We continue reading. Sabi sa verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinabahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay ang mga hula, tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo o ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral
Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nagpupuno, hindi nagpupuno. Ang nagpupuno, one who rules, ay magsikap. Ang nahahabag ay magsaya. May tatlong bagay tayong i-consider po dito. Ang una, sino ang the word beseech kasi is the word, another word is entreated. To plea with, o plea, nagmamakaawa, yon. Who are entreated to worship? Sino dito ang pinakikiusapan para magsamba? Okay? Yun ang titingnan po natin. Pangalawa, ano ang mga expressions of worship sa konteksto ng tinatawag local church or ecclesia, katulad natin? Ano ang expression ng worship diyan? Some expressions. Then, paano natin ito gagawin na tinatawag na expressions of worship upang sa ganon, ito ay magbigay kaluwalhatian sa Panginoon at hindi sa atin. Okay? Hindi maging ego-lifting or self-lifting, kundi magiging God exaltation, pero mag-uplift ng ating spiritual life. Okay? Natingnan po natin yon. So, who are entreated to worship? Sino itong pinakikiusapan na magsamba? Maliwanag po sa binasa po natin, ito po ang mga taong tunay na nanampalataya sa tunay na Kristo na naka-experience po ng kahabagan ng Diyos. Ito ang mga taong sa ibang mga dako ng Book of Romans, ito ang mga pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Justified by faith. Alam niyo, ang salitang yan, napaka-glorioso na salita. It's a very glorious word kung naintindihan po natin yan, na ikaw at ako, na tunay na nampalataya sa tunay na Kristo, ay pinawalang sala ng Panginoon. Sa hukuman ng Panginoon, ang verdict ng Panginoon, ang hatol ng Panginoon doon, not guilty. Oh, grabe, ano? Not guilty. Paano yun? Dahil nagkasala tayo. Ayun, pinaintindihan dito sa Book of Romans. Maganda po yung justified by faith. Then, led and energized by the Spirit. Dito, nagpapaintindi rin sa atin na ang mga tunay na mga nanampalataya na linigtas ng Panginoon ay hindi na pwedeng gumamit ng kanyang sariling kalakasan at sariling karunungan o kakayahan dahil ang pansarili natin o ang datihang pagkatao natin ay namatay na kasama ng pagkapako sa Panginoong Jesucristo. Tayo ay nabuhay na maguli. Tayo ngayon ay kailangang magdepende, i-guide ng Banal na Espiritu para dito sa paglabas ng tinatawag expressions of worship, ang mabigyan ng kaluwalhatian ay ang Diyos ng Biblia. So, tingnan po natin ang mga talatang yan. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya nga, yamang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi tayo pinawalang sala ng Panginoon dahil naging mabait tayo, na-transform tayo, hindi. May nangyari sa loob. At yun nga, ang tinatawag nating pagkapanganakang muli, regeneration. Of course, sa pangyari na yon, ang deklarasyon ng Panginoon sa taong tunay na nampalataya sa tunay na Kristo, siya ay pinawalang sala. Just as if you have not sinned. Parang hindi ka nagkasala sa harapan ng Diyos. Ang dahilan niyan, dahil ang nakikita sa iyo ng Diyos, hindi na ang iyong sarili, kundi ang Panginoong Jesucristo. Angkat na siyang katwiran po natin. Christ is our righteousness. Okay? So, justified by faith. And then ito pang verse, Romans 8:14. Basahin po natin. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God or children of God. Ang mga
pinapatnubayan ng banal na Espiritu ay itong mga anak ng Diyos. For you have not received the spirit of bondage again to fear. Hindi ka nakatanggap ng espiritu ng pagkaalipin para muling matakot. But you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Kundi ikaw ay nakatanggap ng espiritu ng pag-adapt. Ang word yan is parang ikaw ay ipinanganak yan sa Panginoon. Tinanggap ka na anak ng Panginoon. Kaya, and that's now the reason, ang reason dyan, that's why we cry, Abba, Father. And that word Abba is, of course, it's an Aramaic word na nagpapaintindi ng paghanga dito sa Ama. Abba, Father. That's the word Abba, meaning may pinapaintindi na intimate na relasyon ang anak sa kanyang ama. So, that is an expression of worship. Mga kapatid, ito po, bakit ipinapahayag ito ng salita ng Panginoon upang wag po tayong magkamali dito po sa tinatawag acceptable worship. So sa Romans chapter 12, balikan po natin ito. Ito po ang mga talata. Kaya mga kapatid, sino ito na pinananawagan para mag-express ng pagsamba sa Diyos? Mga kapatid, mga taong naligtas. Ipinamamanhik, yung na word, entreated. Pinamamanhik ko sa inyo. Bagamat linigtas po tayo ng Panginoon, bagamat tayo ay kayang-kayang pilitin ng Panginoon para maglingkod tayo sa Kanya, para i-express natin ang paghanga natin sa Kanya, ang pagsamba natin sa Kanya, pero hindi po tayo pinipilit. Tingnan po ninyo ang word na yan. Okay? Ang tubig ba pinipilit para bumaba? Pinipilit para bumaba ang tubig? Hindi. Lumalabas lang yan. Dumadaloy lang yan pababa. Dahil sa gravity. Ang hininga ba natin, ano ba yung tawag dyan? Involuntary muscle ang heart natin. Tama ba ako? Involuntary muscle. Pero, hindi yan parang didesisyonan mo para gumalaw. Okay? In fact, kahit na magdesisyon ka, ayaw ka nang huminga, hindi pwede, may mahihinga ka pa rin. Ang ibig sabihin, that is a natural thing, overflow. Natural overflow yon. So dito po, ipinamamanhikan, pinapakiusapan, bagamat kaya tayong pilitin ng Panginoon, kaya tayong i-manipulate. Of course, God will not use that word, manipulate. Pero makikita po ninyo, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. By the mercies of God, mga tao ito na dapat na sana hatulan dahil nagkasala, dahil bulit sa dagat-dagatang apoy, pero pinigilan ng Panginoon ang kanyang hustisya ng kanyang habag para ang ibigay sa atin ay biyaya ng kaligtasan. At ito nga ang nangyari. So naka-experience tayo ng kahabagan ng Diyos. So ang command dito, ang utos dito, iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Acceptable worship. Ano ang ibig sabihin ng iharap ang inyong mga katawan? Katawan lang ba at wala ang kaluluwa? Ang ibig bang sabihin yan, nandito ka, pero ang isip mo, ang puso mo wala dito, lumilipad, at tinapilitan ka lang pumunta dito? Hindi po. Ang ipinapaintindi po dito mga kapatid, na talagang mayroong nangyari sa loob, kaya pati ang katawan mo ay magiging labasan, magiging expression or labasan ng nangyari sa loob. Okay? Meaning, ang buong pagkatao, hindi lang teorya, hindi lang theory, hindi lang yung, basta ako, kilala ko ang tunay at buhay na Diyos, pero wala akong pakialam kung anong sinasabi niya at kung anong dapat kong gawin. Hindi po ganoon. Kundi sa pagkakilala mo sa tunay at buhay na Diyos, pati ang buong katawan mo ay apektado yan para sumunod sa Diyos. So ang ibig sabihin niyan,
habang buhay nakahandaan para gamitin ng Panginoon. Bakit habang buhay? Hindi po ito emotional na parang ngayon, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Bukas, wala akong gana ngayon. Wala akong gana, kaya wag na muna. No, hindi po yun. It's a lifetime readiness. Lifetime readiness. Meaning available ka sa kung ano man ang gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon as an instrument of God for His glory. So ang tanong ngayon, available ba tayo? Available ba tayo sa kung saang lugar at kung anong role, papel na pinapagawa sa iyo ng Panginoon diyan sa mga workplaces ninyo? Available ba tayo? Ang word naman na isang haing buhay, ang ibig sabihin aktibo at puspos na kagalakang handog. In comparison sa lumang tipan, ang inihahandog po nila doon, hayop. And of course, itong hayop na ito, sinisiyasat muna, sinusuri muna kung ito ay karapat-dapat na handog. Dapat puti, walang sakit, walang batik, at ito nga ay larawan ng sinlessness ng Panginoong Jesucristo. Ngayon sa paghahandog na yun, pinapatay yung hayop. Simbolo ng gagawin ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Pero itong mga taong naka-experience na benefisyuhan ng ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, itong mga tao na ito na nabuhay na mag-uli, ito ay inilagay ng Panginoon sa isang living organism. Ang living organism na yan, yun ang tinatawag the church, ecclesia. Ito ang katawan ni Kristo. At itong katawan ng Panginoong Jesucristo, aktibo po yan. Hindi po yan tulog. Hindi po yan na walang pakialam. It's an active, and then, of course, dahil nandyan yung pagnamnam ng pag-ibig ng Panginoon, puspos yan ng kagalakan na gawin ang anumang ipapagawa ng Panginoon. So I believe, mga kapatid, ito ang pinapaintindi sa atin dito. Sino ang pinapakiusapan na mag-express ng nasa puso nila na satisfaction, i-express yan as a form of worship? Ito po ang mga taong tunay na naligtas. Ito po ang mga taong naka-experience ng habag ng Panginoon. Now, some expressions. Binanggit mo dyan ang salitang ministering. Ministering. Ang word is diakonia. Ito po, sabi sa Romans chapter 12 verse 7, ministry, diakonia. Ang kalintulad po nito, kahit na ang maliliit na bagay, ina-avail mo ang sarili mo na magikang parang utusan. Ang word na diakonia is servant. Diyan kinuha ang word na diakono. Katulong, servant of the church. Ito si Martha, nang pumunta ang Panginoon doon sa bahay nila, ni Lazaro at ni Magdalena, ang inasikaso ni Martha yung pagluluto. Of course, si Mary Magdalene at si Lazarus ay yung pakikipag-fellowship sa Panginoon. Now, yung word na yun, sa Luke chapter 10 verse 40, si Martha ay gumawa o nagluto ng pagkain para ihandog, iserve sa Panginoon. Ang tawag doon is an expression of worship. Hello, pwede bang ganun? Kahit na yung pagluto lang is an expression of worship. Of course, hindi yung sinawata ng Panginoon, pero may sinabi ang Panginoon kay Martha, kung naalala ninyo. Sabi niya, may one thing na dapat yun ang priority mo, ang pakikipag-ulayaw sa Panginoon. Meaning, maaring si Martha ay naglilingkod doing these things, pero makinig ng maigi, kasi makikita nyo doon sa story na medyo marami siya sigurong dapat gawin, hindi tumutulong si Mary sa kanya at si Lazarus. So, anong tawag dito sa atin? Parang napuringot. Okay? But the point is, ang word na yun na kahit ang
kahit na maliit lang sa tingin ng tao na ginagawa, pero ito ay pagtulong sa ikalalago ng Eklesiya ng Panginoon, then ang tawag dito ay worship or ministry of worship. Paglilingkod as an expression of worship. Then teaching, sharing God's Word to others. Now, ito ay hindi lang po special sa mga taong binigyan ng Panginoon ng gift of teaching. At mayroon nga po mga namumuno sa mga eklesiya, dapat mayroon sila ng abilidad para magturo. Isa sa mga kwalifikasyon ng pastor or bishop na sinasabi sa 1 Timothy, up to teach. Okay? Marunong siya magturo, may ability siya at may gift siya mula sa Panginoon at talagang nagsusumikap siya na pag-aralan ang salita ng Panginoon. Study to show thyself approved unto God, a workman who need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So ito po, ang pagtuturo na ito, sabi ko nga, mayroong tinatawag parang special class na ito ay ginagawa, patulad ng ginagawa ko ngayon. Nagtuturo po ako sa inyo. At ito po ay isang kagalakan sa akin na gamitin ang kaloob ng Panginoon na ibinigay sa akin para mapalakas ang katawan ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng pagtuturo. And that is an expression of worship. Expression ng paghanga ko sa Panginoon. Okay? But I am also saying na pang-araw-araw, kahit na hindi ka katulad ko na bali siniparate ng Panginoon for that purpose, may pang-araw-araw tayo na ginagawa na pagtuturo sa mga anak po natin. Tama ba yon? Na ito ay kailangang na ibabahagi po natin ang naintindihan natin sa ating mga kasamahan sa bahay. So it's still a ministry o it's paglilingkod pa rin. Teaching. Then the word exhorting. Titingnan nyo yan, that is the word comforting, visiting the sick and the shut-ins. Meaning sa isang eklesiya, may mga pinagkalooban ang Panginoon dyan, hindi lang ng panahon, kundi ng abilidad para magbigay kalinga, magbigay kaaliwan doon sa mga mayroong mga kalumbayan sa panahon ng mga kalungkutan at sa panahon na kung minsan hindi makadalo dahil may sakit. At gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid na hindi po ito gawain lang ng pastor. Alam ko na alam ninyo yan sa Hebrews chapter 10. Binanggit ko na yan, verse 24 and 25. Nasabi doon, exhorting one another and provoking one another to love and to good works. Ito po, mga kapatid, ay gawain ng lahat ng mga tunay na mananampalataya. Halimbawa, may mga kasama tayo na hindi makadalo dahil may sakit. Itong mga bagay na ito, paglilingkod po yan, expression of worship. Panlabas na expression o na pagpapakilala ng paghanga mo sa Panginoon. So ito po, sana ginagawa po natin. I don't know, pero sa ilang mga churches, ibang mga churches, mga malaking churches, mayroon sila ng mga ilang pastors diyan. Now, there's nothing wrong with that. Kung mayroong ibigay sa atin ang Panginoon na multiple of elders, mayroong visiting pastors, visitation pastor. Yun lang talaga ang ginagawa niya. Every week, hinahanap niya yung mga absent. May listahan siya doon sa mga absent at binibisitahan niya. At nagre-report siya doon sa tinatawag nilang senior pastor and then nire-report sa church and they pray together. Mayroon silang youth pastor. Ito naman ang nag-aasikaso sa mga bata, sa mga kabataan. Mayroon sila ng tinatawag associate pastor, assistant pastor, outreach pastor, and so on. So, bakit kaya ginagawa nila ito? Kasi nakikita nila, ito ang mga dapat gawin, pero hindi na-mobilize
ang katawan ng Panginoong Jesucristo na dapat ang gumagawa nito lahat ng membro ng katawan ni Kristo. Hindi lang yung parang special na panawagan o special calling, kaya tinawag sila magpastor, kaya ito ang gagawin nila. I think, mga kapatid, yan po ang simula na para bagang nagkaroon ng distinction, dalawang grupo, yung laity at ang clergy. Alam yung laity? L-A-I-T-Y. Ayun ang nasa pew. At yung nasa pulpit, clergy. Parang mataas na uri. Hindi po yan totoo. Sa harapan ng Panginoon, pantay lang po tayo as far as relationship to Christ and as far as access to the throne of grace. Pantay lang po tayo. Tama ba? Mayroon pa ba ngayong high priest, mataas na saserdote? Hindi ba ang itinuturo ng salita ng Panginoon, lahat ng mga tunay na mananampalataya, tayo ay mga pari tayo sa harapan ng Panginoon. Meaning, we can go directly sa Panginoon. Hindi na para bagang hindi ako maka-pray ngayon o kaya hindi ko mabisitahan si brother or si sister kasi hindi naman ako pastor. Parang wala ako ng kapangyarihan mag-pray. Sinong nagsabi niyan? Ang kapangyarihan ba sa pag-pray nandyan sa pastor? Kaya kailangan pupunta ka sa pastor para magpa-pray? Now, there's nothing wrong about that. Requesting others to pray for you. Wala po na ang problema po yon. Ako po, willing ako perme. Pero, kung ang mindset po natin na ang pastor lang na yan ang may kapangyarihan mag-pray at ikaw ay wala, that is wrong. Naintindihan po? Because every one of us, mayroong access doon. Actually, ang kailangan lang po natin na huwag tayong mamuhay sa kasalanan. Dahil sabi ng Bible, the prayer of a righteous man avails much. Okay? Kahit na hindi ka pastor, hindi ka misyonaryo, but you're living a righteous life dahil Christian ka, then you have the power na mag-pray. Tama. Yun pong kailangan natin. And when we have that, may overflow yun. You want to help others spiritually magbisita. Anong ibig mong sabihin? I believe the power of God. Na kung ikaw, ako, ay talagang naka-experience ng habag ng Panginoon, then dalhin po natin yung naintindihan po natin, dalhin natin sa iba, i-share natin ang habag ng Panginoon at gamitin ka ng Panginoon. That is through exhortation. Another one is giving. Giving is an expression of worship, sharing material things to others. Sabi ng verse 8. So ang pagbibigay, ito po, kung titingnan po ninyo, kayang gawin ito ng mga taong hindi tunay na mananampalataya. In fact, ina-advertise pa nila yung ginagawa nila na pagbibigay. At talagang malalaki ang pagbibigay nila kaysa mga mananampalataya. Dahil karamihan sa mananampalataya, katulad natin mga mahirap. And yet, sabihin ko po sa inyo, katulad ng tubig na hindi mo pwedeng pigilan ang agos ng tubig, hindi mo rin kayang pigilan ang pag-ibig. Right? Many waters, ang maraming tubig ang pwedeng mapigilan, but you cannot quench God's love or the love. Ang pag-ibig ay hindi mo kayang pigilan. Lalabas at lalabas yon. At ito po, ang giving is an outflow. Paglabas po ito ng pag-ibig diyan sa puso. Pag-ibig saan? Una sa Panginoon, na nai-enjoy mo. Kaya balikan muli ninyo ang 2 Corinthians chapter 8. Ini-exhort sila ni Pablo. Sabi ni Pablo, moreover, brethren, I want you to know of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Meaning, sabi ni Pablo, ipaalam ko sa inyo ito, mga taga-Corinto, mayayaman kayo dyan. Kasi metropolis itong Corinto.
Okay? Sentro yan ng Asia Minor. Sabi niya, itong mga taga-Macedonia, mahirap itong mga tao, and yet, puspos sila ng kagalakan ng Diyos, kaya kahit na may kahirapan, sila ang nagpupumilit na magbigay. Basahin niyo yan at makita niyo doon. Okay? They are in deep poverty. They are in great affliction, yet the abundance of their joy, puspos ng kagalakan, then ipinakita sa kanilang kagandahang loob sa pagbibigay ng material para tulong sa mga mananampalataya. Pinilit ba sila? Minanipulate ba sila? Tinakot ba sila? Na sinabihan sila, pag hindi ka magbibigay, susumpain ka ng Diyos. Tinakot ba sila? Hindi. Minanipulate ba sila na sinabihan, magbigay ka ng isang kutsara, bibigyan ka ng isang pala. Kung ang isip mo kobitos, ang isip mo, ganun ba yon? Wrong application of Malakay 3:10. So, magbigay ako. Piso. Panalo. 5. Para kang nagtaya sa wedding. Anong ibig sabihin mga kapatid? Ito po ay nagmumula sa puso na ang tubig na buhay, it's a spring of water that flows na hindi mo po kayang pigilan. Like a geyser. Ito po ang pagbibigay na sinasabi ng Panginoon. And of course, ginagawa natin ito na hindi pinapaalam. Okay? Pangatlo, leading. Pamumuno. Verse 8. Itong pamumuno, mga kapatid, again, mayroong tinatawag doon, special na pamumuno. I call it special, not in a sense na parang special talaga. Kundi, may mga siniparate talaga ang Panginoon na mamuno sa kanyang ekleseya. Basahin yun Ephesians chapter 4. Sabi diyan, may mga tinawag ang Panginoon diyan, some pastors, some apostles, prophets, pastors, teachers. Ang apostles and prophets wala na yan ngayon. Pero ibig sabihin, ito ang tinatawag ko na parang a cluster of leaders in ecclesia. But also, mayroong tinatawag pamumuno sa kung saan ka nilagay ng Panginoon na ikaw ay binigyan ng mga tao doon na pamunuan mo, pangunahan mo. For example, sa pamilya, magulang ka, ang mga anak mo dyan, pamunuan mo yun. May delegated authority ang Panginoon dyan sa'yo. Principal ka, mayroong mga teachers dyan na pinamumunuan mo. So gawin mo yan, kung mananampalataya ka, as an expression of worship. Kung saan mang dako na mayroong kang tao under you, ang tawag dyan, he who rules, siya ay namumuno. Then, ano ang purpose? Bakit mo sila pinamumunuan? Of course, kung nasa organisasyon ka, mayroong tinatawag ka para ma-accomplish ninyo ang goals ninyo sa organisasyon. Okay? May mga goals kayo dyan, organizational goals. Pero, fall short ka dyan kung hanggang lang dyan. Ang iisipin mo ngayon, makinig ng maigi, ikaw ay itinalaga ng Panginoon dyan sa pamumuno na yan. At mayroong spiritual goal ang Panginoon sa iyo dyan. Ano yun? Para maipakilala mo sa kanila ang Panginoong Jesucristo, para ikaw ay isang magulang na dadalhin mo sila doon sa pagpakakilala sa Panginoon at paglago sa Panginoon. I call it spiritual parenting. Parenting others to grow in the Lord. Sa konteksto ng Ecclesia, parenting po yon. Spiritual parenting. Actually, itong small groups ninyo, maganda kung mapalago ninyo yan, na mayroong yung mga na lumago na mananampalataya. Tingnan nyo ang mga bago pa. At ang nalaman ninyo, naintindihan nyo, ipaintindi rin sa kanila. Of course, bigyan nyo sila ng pagkakataon para magsalita kung ano mga dinaraanan nila na problema sa buhay at baka dinaanan mo na rin yun na kapag napagtagumpayan mo yon, i-share mo sa kanila kung paano mo napagtagumpayan yon. And you pray together. That is spiritual parenting. We call it discipleship. At nagkaroon tayo ng series dyan, mahaba na series.
tungkol yan sa discipleship. I call it parenting dahil ito ay pamumuno ng isang magulang. So, applicable po ito sa lahat ng mga mananampalataya na in some degree, binigyan ng Panginoon ng mga tao under Him para pamunuan. Do not fall short of God's glory there. Na para lang ang purpose mo ay ma-accomplishar ang organizational goals ng inyong agency. No, more than that. You are there as God's representative to rule them and bring them to Christ. Kasi ito po ay application ng mga tunay na naka-experience siya ng satisfaction dyan kay Jesus Christ. Ini-express natin ito. Okay? Hindi lang dito sa loob na parang nandito lang ang application. No, paglabas ninyo, nandyan ang mga mission fields ninyo na ibinigay ng Panginoon. Okay, so marami pang iba, pero of course, ang konteksto sa tinatawag ecclesia, the local church, I think nandoon ang sustansya. Now, how do we do it in such a way that it glorifies the Lord? Paano natin gagawin ito na ang mabibigyan ng kapurihan, hindi tayo, kundi ang Panginoon. Alam nyo, bagamat ang ating datihang pagkatao ay napako na kasama ni Kristo, pero pakinggan nyo ito ng maigi, nandyan pa rin ang tendency na gusto tayong maging nasa limelight ng anumang mga activities. Gusto natin nasa sentro ng ilaw. Di ba? Gusto natin na tayo ang napapansin. Gusto natin na tayo ang nabibigyan ng pangalan. In fact, mayroon ngang tao na nagalit dahil pinakilala siya. Nang pinakilala siya, tinawag lang siya Mr. So and so. Pag-akyat niya, sabi niya, mali yung ginawa mo, ha? I am a doctor of philosophy. You're just calling me Mr. So and so. Galit siya. Now, sana wag mangyari yan sa inyo, ha? So, what I'm saying, mga kapatid, sana makita natin ito na ang ginagawa natin, hindi para tayo ay purihin. Hindi para tayo ay palakpakan. Kung purihin man tayo, of course, huwag ka namang magpakunwari. Pag maganda ang ginawa mo at binigyan ka ng kapurihan o binigyan ka ng plaque of appreciation, huwag mo namang sabihin, ay, hindi mo yan pwede sa akin. Oh, humble ako ng tao. I don't want, huwag naman ganyan. Ang ibig sabihin diyan, sa kaloob-looban mo, ang binibigyang kapurihan ay ang Panginoon. Okay? Ang galing ng ng performance mo. Congratulations. Dahil kay Jesus po yun. Dahil kay Jesus. So, mga kapatid, how do we do it in such a way that it glorifies the Lord? It is through the Spirit of God as we yield our lives unto Him daily. Ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nagtatrabaho sa atin, nag-energize sa atin kung araw-araw nating ipinipresent ang buhay natin as ready instrument for God's use. Present your bodies a living sacrifice. Habang buhay na kahandaan na Panginoon, ngayong araw na ito, kung ano ang gusto mong gawin ko, bigyan mo po ako ng kalakasan para magawa ko yan. Hindi ko po kaya yan, Panginoon. Bigyan mo po ako ng kalakasan. Alam ko na available ang biyaya mo. Magsasalok po ako ng biyaya mo ngayong araw. Para sa araw na ito. In fact, every moment of the day, we need to draw grace from the Lord. That is also my prayer for myself. Every day, magsalok ako ng biyaya. Dahil hindi ko po talaga kaya. Okay? So, it is through the Spirit of God. And now, I need these verses. Tingnan nyo ang verse, similar to doon sa Romans chapter 12. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Ano nga itong mga
abilities na ito, teaching, ministering, exhorting, giving, o kung ano pang mga bagay dyan, ano ito? Kaloob. Hindi po ito mula sa iyo. Tama? Kaloob. At dahil natanggap daw natin yan, then gamitin natin yan ipaglingkod sa isa't isa. Ibig sabihin sa konteksto ng kongregasyon, ng eklesiya, gamitin mo yan na paglilingkod na yon. Then, hinahalin tulad tayo sa isang tao na pinagkatiwalaan, a good steward, mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Nagpapaintindi po sa atin, mga kapatid, na itong pinagkatiwala ng Panginoon sa atin ng mga abilidad, material man, spiritual man, mental man, ito, balang araw, kahaharapin natin ang Diyos na nagbigay. And we will be held accountable on how we use those abilities. Hello? Now, hindi po natin ginagawa ito na parang takaw tayo. Ginagawa natin ito na may buong kagalakan, but at the same time, ginagawa natin ito as good stewards of the manifold grace of God. And then, sabi ng verse, na kung ang sino may nagsasalita, ito na nga, nagsasalita, teaching, ay gaya ng sa mga aral ng Diyos. Kung ang sino man ay nangangasiwa, that is management, ruling, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. Saan galing ang kalakasan? Galing sa Diyos. Hindi po tayo pinapayagan ng Panginoon na gamitin natin ang ating pansariling kalakasan. Now, ano ba itong pansariling kalakasan? Ano ba ito, pastor? Hindi ko na ba pwedeng gamitin ang aking ability na napag-aralan ko sa aklat? Hindi ko na pwedeng gamitin itong mga prinsipyo na ito na napag-aralan ko sa tama, halimbawa sa management, in good management, hindi ko ba pwede itong gamitin? Pwede. Pwede. But consider it as not from you, it is a gift from God. Hello, naintindihan? It's a gift from God. Kaloob yan ng Diyos. Ginamit ng Panginoon ang opportunity na ibinigay sa'yo na kapag-aral ka. Tama? Ginamit ng Panginoon ang opportunity na ibinigay sa'yo para ikaw ay makaangat dyan sa posisyon na yan. And then, lahat ng yan, all things come from God, all things must be for God. So kung makita po natin ito mga kapatid ko, sabi ko sa inyo, masaya at mayroong tinatawag liberty to serve the Lord. Hindi ka pinipilit. Ikaw ay nasisiyahan sa ginagawa mo dahil alam mo, ito ay makapagbibigay kalwalhatian sa Diyos. Gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Diyos upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ni Jesucristo na sa Kanya ang kalwalhatian at ang paghahari magpakailanman siya nawa. May tatlong bahagi baga ang tao. Alala ninyo? Spirit, soul, and body. Okay? Ang espiritu natin, pag ito ay pinanganak na namuli, then nakikipag-ugnayan yan sa banal na espiritu. Sabi diyan, as many as were led of God, they are the children of God. Okay? The Holy Spirit witnesses in our spirit that we are the children of God. Saan nagbibigay patotoo ang banal na espiritu? Not in the solical life natin. Diyan po sa spiritual life. At anong sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 3? Sabi, nagpipray siya that you will be strengthened in the inner man. What is that inner man? That is the spiritual life. Na pag napalakas itong spiritual mind o spiritual life natin, na-i-influensya niya ang solical life natin. Okay? Itong mindset natin na gustong magkonforme sa sanlibutan, itong mindset natin, nababago yan. Kaya sabi sa Romans chapter 12, verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Itong pagbabago sa kaisipan, impluensya yan ng Espiritu ng Diyos na nandyan sa atin na pinalakas ang ating spiritual life para
itong mga mindset natin, worldviews natin, maglinya yan sa pananaw o sa kalooban ng Panginoon. And there will be that transformation when there is renewing of the mind. And that's why mahalaga po ang itinuturo palagi sa atin sa salita ng Panginoon. Because it renews our mind. Kung sanay po tayo na tumanggap ng tinatawag self-glory, kung sanay po tayo diyan, na parang galit kapag hindi ka binibigyan ng palakpak, kung sanay ka diyan, mahirap po, hindi po madali yan maalis. I tell you, hindi po madali yan. Pero as we grow in the Lord, na kahit na hindi ka palakpakan, kahit na nga pakontrahin ka pa ng kung sinong tao, sabi ka lang, Panginoon, alam mo naman ang puso ko, it's all for you. It's all from you. Okay lang. You are not result-oriented person or accomplishment-oriented person. You are glory-oriented person. And when you are glory-oriented person, it doesn't matter kontrahin ka ng tao, basta nakapagbigay kaluwalhatian sa Panginoon. God's glory is for your good. I go, well, that's from the Word. That's from the Word. Totoo yan. Dahil ang lahat na nilikha ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian, kung makita natin ito doon sa focus ng Panginoon, doon tayo mas lalong magiging masaya. And the highest good that God can give us is to make us ultimately happy. That is the highest good. Hello? Yan pang totoo. Makuha mo ang glory ng sanlibutang ito. Makuha mo ang palakpak ng taong ito. Still, mayroong emptiness dyan sa puso mo if God is not glorified. Tama? Pero kahit na hindi ka palakpakan ng tao, pero alam mo, ito ay ginawa ko para sa Panginoon at ayon sa kanyang salita, okay lang. There is that inner satisfaction. So worship has happened. Ang pagsamba ay nangyari inwardly and outwardly, and there is that balance. The balance na you are being satisfied in Christ, that satisfaction overflows, at pag ginawa mo yon, in the power of the Holy Spirit, God is glorified and you are more satisfied. Mga kapatid, mga kaibigan, yan po ang essence ng worship. Tulungan tayo ng Panginoon, huwag tayong mahulog doon sa forma lang. Ang mga unbelievers kayang gawin yan. Mas grabe pa kung magawa. Pinapalakpakan ng tao. We should not. We should not. Ingat po tayo sa form of worship or form of godliness, but denying the power thereof, the power of the Spirit of God.